Ayan ay parang, ano man tawag doon? Parang highlights talaga siya. No? Parang, uy! Yeah. Kasi nga, para may pang senior rivals. Yes, meron, no? Meron. Para mag-require kayo manood dun sa ating YT. No? Ayun kasi pinopromote ko yung aking YT. And yung Facebook naman, hindi naman ako pwede rito mag-post ng mga questions na mga parang picture. Doon sa FB, pwede siyang i-share, no? Okay? So, dalawa na nagsagot. 3. Sir Pao, 3. Okay? Mag-subscribe kayo doon ha para marami siyang subscriber doon. Medyo malungkot kasi yung YT channel natin kasi walang nagsusubscribe. Pero, lahat naman ng recorded nandoon. Kung na-miss nyo yung mga subject, makikita nyo naman doon. Putol-putol lang din yun kasi nga, nahihirapan mag-download kay TikTok ngayon. Dati mabilis lang yun, nada-download namin ng buo. Ngayon, hindi na. Matagal na masyado Tapos, kunyari, itong live na to, mamadaliin ko ma-post para dun sa mga hindi nakaabot. And meron silang exam ng Sabado-Linggo, diba? Eh, para sa kanila to eh. No? Let's answer this one. A train travel 60 kilometers yan, and return, what is the train's average speed for the whole trip? Meron tayong tinatawag dito na yung formula natin, nakita ko nung nakaraan, nakalimutan ko. Si Sir, nasa na mga si Sir? Basta may nagturo sa akin nun pero alalahanin ko yung formula, no? Pero ang gagawin na natin dyan is, ano ba yung average speed? Is equal to total distance over total science grade 7 formula yan. Ay, meron ba ito sa science? Di ko alam siya. Over total time, no? Okay? Ano total distance mo? Papunta, 60. Siyempre, pabalik, 60 din yon, no? So, 60 plus 60, 120 yan. Over yung total time, no? So, paano mo kukumpitin yun? Yun, nakita natin 60 divided by 30. Magiging, ilan yan? 2 hours. And then, doon sa pabalik naman, ito papunta. Pabalik naman is 60 over 20, magiging 3. No, so, 3 plus 2, magiging 120 over 5 ba? Yan. Tama ba? 120 over 5. So, magiging 24 kilometers per hour. Okay? Ngayon, nung nakaraan, no, na, ewan ko kung nasi-share ko sa inyo to, no? Every time kasi na meron akong shortcut, anong topic to? Hindi ko alam. Halo-halo siya, college admission. No? Parang ganyan. So, pag meron akong technique, tapos meron ibang technique, tapos nakita ko na parang bago, tapos parang magagamit siya, sinishare ko ulit din dito, no? Ano nga yung formula natin dito? Nakalimutan ko. May formula tayo nandito eh. Yung, kunyari, x tsaka y yung bilis mo, ang magiging formula is 2xy ba yun? Over x plus y. Wait lang ha. Sino ba nakapanood no nung nakaraan? Sir po, nandito ka ba nun? Teka lang, testing natin. Yung x tsaka y, ito yung speed, no? 20 tsaka 30, no? Testing natin. Yung sa mga nandito nung nakaraan, na tinuro ni Sir, hindi ko kasi ginagamit yun eh. I-derive. Testing na lang muna natin, pero parang ganito kasi yun eh, parang familiar sa akin. 2 times 20 times 30. Sige, pwede nyo rin, parang same lang, pag same lang. Tapos ito naman is magiging x plus y, 20 plus 30. Magiging ilan yan? 40, 120 over 50. Ay, kulang ng isa, 1, 2 pala. Ayan. So, magiging 24. Fluids, hindi, ano lang siya. So, ito siya, na 24. Ito yun, nakaalala ko na, ito shortcut to. Kailan lang siya pwedeng gamitin? O, kailan lang siya pwede? Kaya hindi ko ito minimemorize kasi dagdag lang sa i-memorize ko eh, no? Pero kasi parang nakita ko, okay, napapabilis naman niya kahit paano yung ano natin, no? Credit to kay Sir, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Basta, yung nakaraan, no? Si Sir, basta si Sir. Teacher din yun eh. Parang, nakita ko. Kailan to ginagamit? Round trip. Ibig sabihin, same yung papunta, same yung pabalik.
Tapos, different round trip. Magkaiba yung speed. Okay? Magkaiba speed niya. Same distance, different speed or different velocity. No? So, ito yung formula nun. Ano yung x sa y mo? Yung isang speed mo, ito yung isang speed mo na magkaiba. Pero same. No? So, gagamitin mo itong formula na to. Okay? Makukuha mo rin siya, 24. Okay? So, yan. Natutunan ko lang dito yan. Mas madali yun, kasi nga. Hindi, ito kasi, kung yun nga, yung mga exam kasi na time-bounded, or sobrang exinong time, yung mga ganitong shortcut, kahit pa paano, ay ka lang, asan yung ano ko? Hindi pumasa kasi ako ng upwet, kaso, yun nga, no? Hindi ako pumasok sa, ano tawag doon? Sa quota ng civil engineering ng dati. No? Pero sige, basta natin yan. No? Masasana kayo. Ha? Okay, galingan nyo. Okay? Umaba nga ako. Nakapapansin nyo ba? Pag bumababa ako. Okay? So, ayun na siya. Ito, madali lang siya. May ganyan ba? May ganyan ba sa upcut? Okay, galingan nyo ha. Okay. Lahat ng mga ano dito, mga kailangan pumasa. PMA, mga ganyan, PNPA, kung saan mo kayo pumasok. Sana makapasa kayo. Okay? I hope magamit nyo yung mga natututunan nyo dito. Ito, madali lang naman ito mga ganito. Yan, mga papasa. Ito, ginawa ko to para sa inyo, sa totoo lang. Para sa mga mag-upcut. Nahirapan lang ako maghanap ng ano eh. Ng link. Hindi ko ma-download eh. No, nahirapan tuloy ako gumawa. Okay? Parang may subscription ba? O parang kailangan ko ibigay yung email? No? Wala tuloy ako mahanap na ano. Yung isang babae dito sa TikTok, si Ma'am, na naglaano ng upcut, yun, pwede niya yata siyang i-subscribe. Nakita niyo ba yun? Alam ko quota course yun eh. Parang pumasa ka man, pero kailangan makapasok ka dun sa quota, tsaka ka lang makakapasok. Kung sakaling hindi ka mag-wait ka, may waiting, no? Hindi ako umabot. Yan, 15, yes, very good. Ano study niya na pangka... Yan, very good, no? Sa mga gusto talaga matuto. Alam nyo kasi, no, kung bakit needed nyo yung ganyan, itong mga advanced study, mga ganito. Kasi, nung panahon namin, wala kaming ganito. Wala naman TikTok nung time namin, 2010. Wala kaming ganito eh. Actually, ito, mga free lang to eh. No? Ngayon, kung mapapansin ninyo, may advantage talaga yung merong mga kaya sa upcut. Kung napapansin, parang may mga parang, ewan ko kung aware kayo doon na parang merong, bakit puro mga mayayaman na nasa UP, na ano nyo ba yun? Kasi nga naman, hindi mo naman sila masisisi, no? Siyempre, meron silang kakayahang mag-review. May mga tutor yan, di ba? Eh, tayong mga less fortunate, no? Gagawa tayo ng paraan para makapag-review. Kahit magaling ka, no? Kahit magaling ka, kung kulang ka sa review, wala talaga. Diba? Ganun talaga eh. So, anong gagawin mo? Ang naman magmukmuk ka, malapit na yung upcut. Hindi. Gagawa ka ng paraan para ma-access mo yung mga yung mga ganito. Kaya ganito, libre naman to, mag-scroll ka. Kaysa mas masipag pa mayaman mag-aral. Tama. Kasi, bakit ganun? Yung trend na yun. Kasi nga naman, wait lang bago ko sagutan, ano ko lang, kasi nga para naman sa mga upcut din to eh, para sa mga magtitest. Asset, mga ganyan. DLSU set. Para lang to din sa inyo to, no? Pag-uwi yung mga mayayaman sa bahay nila, hindi mo na nila kailangan magugas ng plato, magluto. Hindi na eh. Di ba? Wala na eh. May pera kayo eh. May ano kayo, di ba, kasambahay. No? So, tayo, mga less fortunate, kaya itutulong ko talaga to sa inyo. Libre to eh. Kaya kung minsan naiinis dyan sa mga masyadong mag-comment dito, libre to. Wala kayong, hindi ko rin kayo nire-require na mag-send ng gifts, no? Wala. Kung gusto nyo na matuto, mag-follow kayo dun sa atin, di ba? Ganun lang yun. So, yun. Ang gagawin nyo, no? If ever man, no? Na ganun nga, wala talaga. Di, gagawa tayo ng paraan para ano. So, papalakasin nyo yung loob nyo.
Ako nga, mag-isa lang ako nag-exam dun eh. Mag-isa lang ako, wala talaga, umuulan pa. Ang UPCAT, July yan, tawag dito, tag-ulan yan. Pag babiyahe ka, papunta ng Pilcoa, Pilcoa kasi yan eh. 'Di ba? So, yun. Sobrang hirap, malungkot nung nag-exam ako ng UPCAT. Okay, sa mga bago dito, 9, 10, 11, 12, and 1 a.m. tayo nag-start, no, PM. Okay? Gagawa tayo ng paraan. Kayo, gagawa kayo ng paraan. Parang, tapos na kami, no? Saturday na. Good luck sa mga mag-UPCAT, sa mga mag-exam. Ako, ang dream school ko, no, kahit nag-UPCAT ako, ang dream school ko talaga Ateneo. Gustong-gusto ko talaga Ateneo. Pagpunta ko sa Ateneo, parang, gusto ko dito. Parang ganun. Kaso nga lang, pangarap na yun, no? Kaya galingan nyo. Sino to? Si Ma'am Nikki? Teka. Good luck na sa mga mag-exam. Teka. Sino to? Sinong Ma'am Nikki to? Sige, pagbibigyan ko yan si Ma'am Nikki. Sige. Galingan nyo, ha? Okay, sige. The sum of 3 integers is 78, no? 3 consecutive integers. So, ibig sabihin, x plus 1, tsaka x plus 2. Ganito yung normal na ginagawa natin, no? Yan na siya. Tapos, i-add mo siya. 3x plus 3 equals 78. Divide mo yan sa 3. Divide mo sa 3. 3x plus, x plus 1. Magiging x plus 1 equals, ilan to? Ay, mamamali na naman ako dyan. 26. 26. 26. Ipat mo. X equals, tama ba? Tama. So, x equals 26 minus 1 magiging 25. So, ito, 25 na. 25, 26, 27 na. Great eh. So, ito yun. So, technique, alam naman natin yun. Pag dinivide mo siya, divide mo sa 3. Ilan yan? 26. Yung gitna yung makukuha mo. Ito yun, no? Yun yung pinaka-shortcut. No? 26. Yung una mo makukuha. And then, ilagay mo na lang to dito ng dalawa. Kasi kung tatlo lang yun, ganyan na yun siya. Kaya yan? Hindi yan. Kaya yan. Okay? Ganyan lang siya. Na? Harder. Wala ko kasi makitang harder kanina eh. Ang gumagawa ako. Teka. Tingnan nga natin. Ano nga ako figure? Saan ba yun? Wait lang, sige sagutan niya, hanap ako figure. Hindi kasi pwede ito eh, yung kukopyahin mo siya ng diretso eh. May ano tayo dito. Inedit ko lang ng kaunti eh. Bawal kasi yun, kukopyahin mo siya ng direkta. Magulat kayo, wala na. Well, pa-announce view ako sa post ko, babalik. Host, papin. Pa-announce, pa-view ako sa post ko, baka kilala. Ano yun, hindi ko alam mga ganyan dito, no? Then, nagaganyan dito. Okay, let's answer this one. Perfect triple. A rectangle sa diagonal of, yan, sa mga lagi nandito, perfect triple yan. Pinag-aralan na natin siya, no? Ito si Sir Race, no? Okay, rectang diagonal mo 13. Width mo, syempre mas maigsa yung 5. Length mo, ano hinahanap mo? Alam mo na yan kung lagi ka nandito. 'Di ba? Alam mo na yan, Pythagorean triples yan. No? Alam mo dapat yan, 12 yan, tama ba? So ito agad siya. Okay? Pythagorean triple, no? First day ko dito, sir. Oy, welcome, no? Sa mga Okay? So, memorization lang yan siya. Ayan, Sir Kaito, very good, no? Ayan, parang hindi na ako gano'n nag-explain, no? Ayan.
Ayan. 3, 4, 5. Ayan. 3, 4, tsaka 5. Tapos 6, 8, 8, tsaka 10. Tapos 7, 24, tsaka 25. Anong tawag natin dito? Ayun yung tinatawag natin na Pythagorean triple. Paulit-ulit ko yung tinuturo dito. Bakit? Kasi nga, may tinatawag tayo yung mga questions is mahirap siya kung hindi siya sakto. Ito sakto yan, yung Pythagorean triples. No? Itong Pythagorean triples na to, mga sides yan ng right triangle. No? Mga right triangle. Ngayon, itong mga to, no? Sakto yan, mga walang butal. Kung mangyayari na may butal, hihirap kasi yung tanong. Lalo na sa mga exam na walang calculator, hindi siya pwedeng magbigay ng Pythagorean na hindi sakto. So, anong gagawin mo? Gagawin mo, i-memorize mo yung Pythagorean triple. Pwede nyo panoodin, nasa YT ko na. In-upload ko na lahat yun. No, uploaded na. Pwede nyo puntahan yun, tapos ano nyo. Ang pangalan nun sa YT natin is Pythagorean triples. No, so, ang gagawin mo dyan, halimbawa, ganito yun. Di ba, makikita mo right triangle kasi yan. Sabihin natin hindi mo alam, no? Kunyari hindi mo alam na 12 yan. No, hindi natin alam. Nakita mo yung hypotenuse mo is 13, yung isang leg mo is 5. Ngayon, kung memorize mo yung Pythagorean triple is 5, 12, and 13, kahit hindi ka mag-solve, alam mo na 12 yan. No? So, alam mo, ayan, nakita mo 12. O, alam mo agad na yun, ito na 12 na. Wala ka nang ginagawa. No, alam, okay, 12. Teka lang, no? May nag-send. Sir Kian, thank you po sa pag-send ng rose po, no? Thank you po, no? Okay, so, ayan siya, ganun. Okay, kung hindi naman, pag-solve, ito siya. No, very good. Okay, ito siya, pag magaganyan ka, magpipythagorean theorem ka. Yung theorem, yung Pythagorean theorem. Kasi yung triple, yun yung combination ng 3 numbers, kaya triple. Yung Pythagorean theorem, ito yung a square plus b square equals sa c square. Etong a tsaka b, ito yung mga sides na yan. No? Pwede mong gawin tong a, pwede mong gawin b. Depende kung anong trip mo. No? So, si a na lang kunyari nawawala, a square plus yung ito 5, no? 5 square equals yung c square mo yung hypotenuse or yung longest side. 25 equals square a square plus a. Transpose mo yan doon. Ano ba yung 13 square mo na pala? Ba't di ko pa tinano? 169. No? 169 yan. Minus mo yung 25. Ba't 24 lang? Kupit ka pa isa. Magiging ilan yan? 144. Square root ng 144 is 12. No? Okay? For learning. Ano sabi dito? Elementary? Sige. Doon ka manood sa mga, doon sa mga sexy babae, no? Kaya nagti-TikTok, no? Mga elementary, alam din yung TikTok, eh. Okay? Yan. Yung mga dito, okay? Naliligaw ba yung mga Pythagorean triple? Yes! Siya, na tawag dito, naliligaw yan. Actually, madami yan. Kaya nga tinuturo ko yan, eh. Kasi, nagtuturo ako sa CBRC, no? CBRC. Andun na lang, panoodin nyo na lang doon sa ating YT, no? Kompleto naman yun, eh. Nandun siya. Sa CBRC kasi tinuturo ko nga CSE, tapos yung sa LET, no? Math Majorship. Math tsaka Math Majorship. Sir, to ako kung ano po yung longest po. Yes! No? Thank you. Yan. Sir, to ako, yan. Okay? So, yung longest or yung hypotenuse, yan lagi, yan siya. Tingnan nyo rito. Gusto ko matuto pabalik sa college algebra. Nakalimutan ko na yan. Yung college algebra, tapos ko na ituro yun siya. Nasa YT na rin yun. Nagturo kasi ako nung nakaraan taon. October ba yun? September. Either September, no? October, hanggang November. Ang tinuro ko dyan last year, college algebra. Buong book yun. Libre. Andun, lahat. Okay. Paano? Lang, basahin ko muna yung unang comment doon. Okay. Pagka ganito, tinan nyo. Kunyari, ito nakalagay 5, ito nakalagay 3. Alam mo, ganito ng 4. Kasi ito yung pinakamahaba. Tawag natin dyan hypotenuse.
or longest side. Lagi siya, no? Sir, pati rin ba fab... Ano yung fab me? Fab m? Ano yun? Paano malalaman kung Pythagorean o trigo gagamitin sa pag-solve? Halimbawa, ganito. Ang trigo kasi, may angle, no? Ito kasi tinan mo, puro sides ka lang. Wala kang angle. Wala kang... Sir Toko po, name niya. Yan. Thank you, Sir Kaito. No? Yan. Sila Sir Kaito, sila Sir Pao, yan. Sila Sir Karuro. Mga estudyante ko yung dati pa eh. No? Pag puro sides lang na ganito, tapos right triangle, automatic yan ang gagamitin mo. Pythagorean triples or Pythagorean theorem. No? Kapag ka merong angle kasi na binibigay dyan, tapos minsan, pag may calcu naman kayo, binibigay yan, sinusolve pati yung mga may decimal. No? Saan ba ginagamit yung mga usually ganito, mga Pythagorean triple? Sa mga exam na walang calcu. Bakit? Kasi nga naman, isipin mo etong Pythagorean, naka mga square lang yan, di ba? A square plus B square equals C square. Mga ganyan kasi, ibig sabihin, anong panlaban mo para madali mo to ma-memorize? No? Kailangan memorize mo yung 1 square equals 1, 2 square equals 4, no? Wala tayo P6 eh. Hindi ako nagpi-P6 kasi hindi ako gumaling ng college sa P6. Kahit nung high school. Actually, ayoko nung math dati, ng science dati. Lahat ng variant. Lahat ng antag doon? Lahat ng branches ng science, parang hindi ko siya nabitan, ano? Kasi yung simula elementary na science is A. Tapos nag-engineering na ako, hindi ko pa rin siya gusto, no? Ang puso pala ng engineering is physics. Mas marami ang physics kesa kesa math. Kasi sa steel design pa lang, physics yun eh. Tapos magmamemorize ka ng formula. Foundation. Physics eh. A water tank fills at 12 liters per minute. How many minutes will it take to fill the tank if the tank's capacity is 390? Ang dali lang to, divide lang to, di ba? So, 390, ano siya, liters. I-divide mo lang yan ng 12 liters per minute. No? Makakancel to. Itong nasa baba, aakyat yan eh. Yan, sige. Thank you, no? Okay. So, 12. 3 in 360 magiging ilan yan? 2. 24 meron ka dito. Dagdagan mo magiging yun dati na 0 to magiging 5 na. Okay? So, magiging 35 minutes, no? Ating sagot. Okay? So, yun. Dito nga natin na-upload, no? Ulit, no? Ayun yung ating recorded reels at saka magpo-post. Dito naman yung live, no? Okay? Short talk ko yan. Pangalan ko sa lahat ng yan. Okay? Sa IG, meron nga akong IG eh. Short talk pa din. Which of the following question represent? Ito, maganda to. Natatakpan po ng comments. Paano ino-off ba yung comment? Tignan ko nga. Sa akin dito, paano ba to? Nung nakaraan, lagi naman eh na 9, 10, 11, 12, and 1 AM. Gabi to, no? Okay na po pala sa swipe lang. Swipe pa, paano yun? Swipe left. Oo nga, nawala nga. Oo nga, no? Thank you. Ayun, bumaba na ako. Ayun, nakikita ko na yun kung nga ganun lang pala. Hindi ko kasi alam eh. At least sasabihin ko na yung swipe left pala. Okay. Which of the following equation represent a line that passes through the point 2, 3, 4, 5? Kung ako mag-e-exam, ang gagawin ko dyan, i-input ko na lang tong mga to dito. Na? Kapag ka nag-satisfy yung parehong point na to, okay na yun. Na? Mas okay ba yun? Sa akin, feeling ko yun yung pinaka-okay. Na? Testing. So, input ko to.
Hindi ba yun yung pinaka ano? Input mo yan dito sa X, input mo to sa Y. Pag walang choice, mamaya solve natin, no? Testing muna natin para malaman natin kung ano yung tamang sagot, no? No? So, testing natin. Input mo, ano, Y equals 3X plus 2. Input mo dito 2 tsaka 8, no? 2 tsaka 8. So, 6 plus 2 equals 8. So, check siya dito, no? Next, ito naman 4 tsaka 14. Kailangan dalawa magsasatisfy. Pag hindi, edi X, no? Y equals, ano ba yun? Ah, sorry. Ayan siya, 14 is equal to 3 times 4 plus 2. Tama, no? Tama yung Sir Pao. Madali tayo method kung letter A sagot. Tama. Kasi nga na, nagkataon na letter A yung sagot natin, no? Pag nag-satisfy pareho, bilugan mo na letter A. Pag hindi, letter B. Testing mo. Pag letter C, letter D. No? Kailangan di ka mamali doon. Kung ayaw mo siyang gawin, ang gagawin natin yung normal. Ano yung normal? So, gagamitin mo dyan yung, ano yan siya? Kunin mo muna slope. Ano siya? X minus X sub 1 ba? Equals sa slope. Ba't is yung slope ko? As Y minus Y sub 1. Y pala. Ganyan ba? Change in Y over X. Hindi, dito sa, ito ba yung formula natin? Ako kasi, sineseparate ko yan eh. Yung buo, tama ba itong kabilang side natin? O dito dapat yung Y? Saan ba yung X? Nandito? X minus X sub 1. Hindi, dito lang. Dito sa side na to. Y dapat sa kabila. Baliktad. Sulat ko na nga lang ng buo pala. No. Ang formula natin is Y minus Y sub 1 equals Y sub 2 minus Y sub 1 over X sub 2 minus X sub 1. Tapos X minus X sub 1. No? Ganito ba? Yung buo? Ganito ba buo? Check nyo nga muna kung ito yung buo. Tama rin. Yan. Ito yung tama. Ngayon, ang tawag natin dito is 2-point form. Bakit siya tinatawag na 2-point form? Kasi, gagamitin na, hindi ba ginagamit to? Bakit natin siya ginagamit? Bakit siya 2-point form? Kasi given mo yan, ito, 2 point. No? I-memorize mo kasi yan, no? Parang ganyan. Ako kasi, ang ginagawa ko lagi, pag nakita kong masyadong malaki, nakakatakot yung formula, eto, hiwalay ko na lang yan. Hiwalay ko to. So, ang nasa isip ko na lang is, yung Y minus Y sub 1 equals M tapos X minus X sub 1. Kapag mabaliktad, yun nga eh. Kanina, di ba, baliktad, no? So, ang gagawin ko, madali ko naman kunin yung slope, ano? So, para hindi lang, ito kasi lagi source ng mali ko dyan eh, ito. Pag ako kasi nakikita nyo naman talaga yung sulat ko, ganyan din talaga halos yung nagsusulat ako, no? So, ang ginagawa ko dyan, hinihiwalay ko na lang yan, no? Kukunin ko sa separately. Thank you po sa pag-send po ng arrows, no? So, ito kukunin ko siya, no? Kunin ko yung slope niyan. Ayun, dami. Thank you po. No? So, ito X sub 1, Y sub 1, X sub 2, Y sub 2, no? So, kunin ko slope. Ito yon siya. 14 to, di ba? Bali, 14, kasi Y sub 2, minus, yung Y sub 1, 8, over, 4 minus 2. 6 over 2, magiging 3. Tama ba 3 yung slope natin? Thank you sa mga nag-follow sa atin, no? 3. No, so, okay na siya. Iwalay ko na, no?
para hindi ako gaanong masilaw dito sa problem, dito sa equation na to, no? So, meron na akong 3, no? Itong x sub 1 natin, wag mong kakalimutan na ito yung ginamit natin na x sub 1. Pag binaliktad mo yan, mamamali, no? Kailangan kung yung 2 tsaka 8 yung ginamit mo na x sub 1, hindi yung gagamitin mo na x sub 1. Kasi, yun yung ginamit mo sa slope dito, di ba? Na nakuha mo yun. So, kailangan mag-stick ka dun. Okay? So, x sub 1 mo, 2. Y sub 1 mo, tapos ano ba, 8. Makukuha mo na ngayon yung equation. 3x minus 6. Ito naman, y minus 8. Kailangan yung leading mo, positive, no? Yung x. So, eto na lang ilipat ko dito sa kabila. 3, dito pala sa form na to, nakaganyan pala siya. Titingnan mo rin pala to. Ay, same lang ba yun? Kung sakaling yun yung gamitin ko? Yung 4, tsaka 14. Kahit dito, ininote ko siya na siya yung y sub 1, y sub 2, ganon. Pareho lang. Yun pala, buti na. Ako parang ninonote ko lagi na ganon. So, pwede pala. Ayun. Thank you, Sir Pao, no? Okay, ngayon, inilipat natin to, no? Dahil ito pala yung form na kailangan natin, okay lang pala kahit hindi positive yung leading mo. Basta yung ma-isolate mo yung y, dahil sa given, isolated yung y, no? So, ilipat mo na lang itong palang 8, no? So, maging 3x minus 6 plus 8 ay equals 3x plus 2. Ito yung sagot. Letter A. Na? So, ganun lang siya. Na? Okay? Ito, meron bang ganito lang kadali dun sa upcut? Ba't parang nakakita ko ng ganito? May ganito rin ba? Perpendicular, tsaka parallel. Sige. Balik muna tayo dito sa mamaya na yan. Number 16 muna tayo. Okay. Okay. Halimbawa, ito yung point ko. Ito yung equation ko. Y equals 3x plus 2. No, ito yung line ko. Hanapin nyo yung parallel line. Pero yung point na gagamitin nyo is negative 2, 3. Sige nga. Hanapin nyo yung line. Tapos ito yung point ko. Parallel siya dito sa line na to. 3x plus 9. May shortcut dito eh. Yeah. Equals y. May shortcut dyan eh. Ang sagot, parallel line, meron kang point na negative 2, 3. College admission test. Sa math, analytic geometry, or basic ng college algebra. 6, 3x plus 9. Okay. So, ganito yun, no? Pagka ganito yung given dyan, ano yung condition natin? Alamin nyo muna yung condition, no? Okay. May condition, no? Ano yung condition mo? Ito yung line mo, y equals 3x plus 2. Anong condition? Parallel line ka dito. Anong point mo? Negative 2, 3. Paano mo siya masasolve ng madali? So, ang ginagawa ko dyan ganito. No? Diba, sulat mo ngayon yung equation mo. Y equals 3x plus 2. No? Parang ganyan. Okay? Ngayon,
para hindi ako malito, itong form kasi na to, tawag natin dyan is, anong form natin dito tawag dito? Slope, intercept. Okay, kabahan, papaliwanag ko yan. Form. Ito kanina, tawag natin 2-point form. Bakit? 2-point kasi ginagamit natin para makuha yung line. Okay? Ngayon, ano naman yung, ano na to, ano ba tawag dito? Bakit naman sa tinawag na slope intercept? Kasi yung form na to, meron ka ditong slope. Makukuha mo na yung slope. Para siyang y equals mx plus b. Yung m is slope. Etong b na to, intercept. Or specifically, y intercept. Kaya sa tinatawag na slope intercept form. Nagets ba? Okay. So, ngayon, para hindi ako malito dati, no? Ang ginagawa ko diyan ganito lang. Babalik ko sa normal na form. Lipat ko to doon, no? Negative 3x plus y. Kahit hindi ko na kahit hindi ko na to ano man tawag dito? I-change yung sign niya. Ang gagawin ko na lang ganito. Kopyahin mo yung 3 tsaka anong coefficient nito? 1, 'di ba? Negative 3. Tas ito, 'di ba 1 yan? 1. Okay? Ngayon, etong 2, 3 na to, yung point na yan, ilalagay mo yan dito. Ano ba yan? Negative 2. Ito naman, 3 dito. Okay? Para siyang lalagyan mo ng value. Parang kukopyahin mo siya, diba? Negative 3x tas plus y. No? So, parang kukopyahin mo siya dito sa kabila, tas lalagyan mo siya ng mga value. No? Parang ganito. Diba? Negative 3. Ano value ng, point mo doon sa, negative 2. Tapos, ito naman, y. Anong value ng y mo? Diba, 3. Gaganyanan mo. Mali pala itong isa. 3 lang pala. Okay? Ngayon, makukuha mo na yung bago mong equation. So, ito, kopyahin mo rin to. Negative 3x plus y. Ito, i-add mo yan. Magiging, 6. Tapos, magiging 9. No? So, mangyayari dyan is, yung bago mong equation is negative 3x plus y equals 9. Okay? Negative 3x plus y equals 9. Ito na ngayon yung bago mong equation. Ngayon, kung kailangan natin na ganito yung nasa choices, ilipat mo na lang to doon. No? Kung ano man yung kailangan mong so, y equals 3x plus 9. Paano naman pag perpendicular? Very good question. Pag perpendicular, ganito lang yan. Let's say, ang line natin, baguhin naman natin yung line. Halimbawa, ito yung line. Sige, ito na lang din yung line natin, no? Y is equal to 3x. Negative reciprocal ba ang perpendicular? Tingnan natin, no? Plus 2, no? So, ginagamit ko lang, pabalik ko lang siya ulit dito, no? Okay? Ngayon, pagbabalik-tarin mo yan sila, no? Pagbabalik-tarin mo. Paano pagbabalik-tarin, sir? Ibig sabihin, ano nga ba?